Blessed good morning to everyone. Good morning! Muli tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na napakabuti sa atin dahil po siya ang bibigay sa ating araw-araw na pangangailangan. Kaya po, itaas po natin at sambahin ang kanyang pangalan sa umagang ito. Purihin po natin ang Panginoon. Ihanda po natin ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Siya Diyos po ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 113. Praise the Lord, praise all servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and the earth. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap, to make them sit with the princes of His people. He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of children. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Salamat sa magang ito na kami nagkatipong-tipong muli upang itaas ang iyong pangalan at papurihan ka. Salamat din Panginoon dahil patuloy mo kami iniingatan at pinagabayan sa aming pangaraw na buhay. Salamat Panginoon sa mga biyaya na aming natatanggap na ito ay nanggaling sa inyo. Humihingi din kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang pagkakasala na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. I-bless niyo din po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, lalo na po ang aming pastor na gagamitin mo sa umagang ito, na magbibigay ng mensahe ng salita mo, O Diyos. Dinadalangin namin, Panginoon, sa araw nito, sa pakinig ng inyong salita, upang kami ay maituwid at makilala kayo ng lubusan. Ito po ang aming sabot dalangin sa pangalan po ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang umawit, nagpapuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ng ating music team na si Brother AJ Alfaro, sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Morning po sa ating lahat. Psalm 113, verses 1 to 5 says, Praise the Lord, praise all servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens and the earth. Ito ay isang awit ng panawagan na kilalanin ang kadakilaan ng Diyos sa patuloy na pagpupuri sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi maihahambing kanino man. Ang kanyang kaluwalhatian ay higit pa sa mga langit, at walang kasing lawak ang kanyang awa at pagtingin sa mga nalulumbay at nahihirapan sa pagsubok ng buhay. Itong pagpapahayag ng kadakilaan sa pamamagitan ng kagandahang loob ay nakita natin sa kababaang loob ni Kristo na kahit siya ay Diyos,
Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito, at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Binugbog at pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan, hindi siya tumutol o umimik kahit kamuntiman. Inilibing siya na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Kaya siya naman ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos? Kaya mga kapatid, kilalanin natin ang Diyos na dakila. Halina't awitan natin ng buong galak at buong puso ang ating Panginoon na nagliligtas at mapagmahal.
requests at Thanksgiving sa ating group chat. Gusto ko malaman kung may mga nais na umabot doon sa ating listahan. May mga ilagdag pa. Diba? Sige po. So, pigit po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you for granting us another day so we can see, dear Lord, sing praises to your name. Bless you. Dear Lord, we thank you for this privilege so we can come together as one body, family in Christ. Because of what you have done, Panginoon. All these things, dear Lord, that we do, who we are in Christ, it all makes sense. So today, dear Lord, we bless you. We come to you, Panginoon, with humble hearts. See over and over all. Are not just servants of the people, but ultimately they are your servants too. And because, dear Lord, you hold sway over all things, are being made. At the end of the day, we pray, dear Lord, that we would glorify you. Ngayon, we also ask that as you continue to watch over our leaders, government, we pray against abuse of authority, corruption, that you would lead them You would lead our leaders, Panginoon. You would show them the way through this crisis that all of us, Panginoon, are experiencing post-pandemic. We do not understand, Panginoon, everything that is happening. But your eyes move to and fro, Panginoon, in the world. You see all things, and you understand all things. And this is the reason, dear Lord, we can be confident that history is being led, dear Lord, by our Creator, by the God who created all things, who owns all things, knows all things. Dear Lord, we also thank you for the ministry that you have entrusted under our care. We pray, Panginoon, that we would prove faithful. We ask, Panginoon, that you would also enable us to not only provide physically para sa aming families. We understand its importance. At the same time, we pray, dear Lord, that you would equip us spiritually so that we may feed the members of our families with the truth of your word. We are thankful, Panginoon, that you have placed under our care also young families. And we rejoice with them, Panginoon. At the same time, we also share in the burdens of beginning a new family. And ask, Panginoon, that as a church you would be able to point them to you. As your people, we understand, Panginoon, the calling that you have given the apostles
which was also passed down, Panginoon, from generation to generation. To make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us even unto the end of the age. So we ask that you would uphold us to remain in this until you return. Dear Lord, we also pray for those of us na may sakit ngayon, may mga allergies, may mga nararamdaman, Panginoon. We ask that you would grant us healing. And if may mga prescriptions that we're already taking, we pray that our bodies would also respond to this. We understand, dear Lord, that the bodies you have given us are part of our being. And so we pray that as your gifts, may we be committed not only to good health, but the life of wellness also. We pray that we would take care of this, Panginoon, in the way we go about our activities and the things that we eat. May we be aware, mindful, Panginoon, of how to take care of it. And so we pray, dear Lord, for those of us na merong ubot sipon. We pray for Ate Luz sa kanyang ubo, at ganoon din si Rachel sa kanyang sipon. Others, Panginoon, who may have not expressed their needs today, we pray, dear Lord, that may you take away what needs to be taken away. And ask that our bodies also respond sa mga medicines that we're taking, and rest, the care of our families. We also ask, dear Lord, that you would also be with those of us na may mga appointments this coming week, or mga negotiations that need to take place. We pray for wisdom, guidance, na maging maayos yung mga kailangan pag-usapan. We also pray for Ate Rose sa kanyang first day of work tomorrow. With her, dear Lord, we rejoice na natapos yung kanyang training and that she is ready, Panginoon, to step, Panginoon, to a new chapter in her life. And we are thankful, dear Lord, that you have granted her this. We pray, dear Lord, that you would be with her. And just as you also, in your word, have commanded us to be the salt and light of the world. So, dear Lord, we pray that may Ate Rose also serve as salt and light in a new workplace that you would be giving her. We also pray, Panginoon, for our students who are preparing for the last few months of the year, sa kanilang paghahanda sa mga requirements, sa mga exams. We pray that they would be able to pass these with flying colors. At the same time, we pray na ma-fulfill nila ang mga dapat na submissions nila, and look forward, Panginoon, to a new year. Grant them wisdom, grant them patience, and grit, and perseverance. And in the end, dear Lord, as we look at your work, Panginoon, in our lives, may we remember in the end that you have not only called us to be employees, or students, and teachers, supervisors, owners of companies and organizations, that you have not only called us to be parents, children and siblings, brothers and sisters and grandparents, but that ultimately you have called us to be holy, because you, our Father in heaven, are holy. So,
In our lives, may you be glorified. Above all. As we approach you now, dear Lord, in the study of your word, we pray that you would grant us with eyes that would see, and ears that would hear, your beauty, majesty. We pray, Panginoon, that as we hear the shepherd's call, may we, his sheep, respond to him as well. And in so doing, as you speak to us through your word, we pray that you would change us and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadaan po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa 2 Corinthians chapter 8 verses 8 to 15 sa pangunguna po ng ating kapatid na si John Apema. Tumayo po tayong lahat bilang pagkalang sa salita ng Diyos. Morning po sa ating lahat. 2 Corinthians chapter 8, verse 8 to 15 says, I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. And in this matter I give my judgment, this benefits you, who a year ago started not only to do this work, but also to desire to do it. So now, finish doing it as well, so that your readiness in desiring it may be matched by your completing it out of what you have. For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. For I do not mean that others should be ease and your burden, but as a matter of fairness, your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may supply your need, that there may be fairness. As it written, whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. This is the word of the Lord. Praise be to God. Tunay nga ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa 2 Corinthians chapter 8 verses 8 to 15. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita. Ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Good morning po. Tawakan ko na lang. Sige. Okay.
So, 2 Corinthians chapter 8. Nandito pa rin po tayo sa series ng pag-aaral natin tungkol sa giving. And bago tayo magpatuloy, hayaan niyo pong basahin ko yung ating passage, this time naman po sa Tagalog. So 2 Corinthians 8, 8-15, at ganito po ang sinasabi. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alamin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang parukhaan. At ito ang payo ko tungkol dyan. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pangingilak na sinimulan noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabala. Kaya ituloy na ninyo ang sigasig na pinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin nyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman tinulang. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ang title po ng ating sermon sa umagang ito ay Reasons for Generous Giving. Sa kanyang aklat po na Winning Life's Toughest Battles, kinuwento po ni Jules Segal ang mga ginawa ng mga nakulong sa Nazi concentration camp noong 1930s to 1940s para manatiling buhay. Pakinggan po natin yung kanyang inilahad kung ano daw yung ginawa ng mga nakulong. Sabi po niya, in stories of survivors of the Nazi death camps, an attitude of determined giving was one of the things that distinguished the survivors from those who perished. May pinagkaiba daw ang mga nanatili at nabuhay noong panahon yun versus doon sa mga mabilis na namatay. If a prisoner was on the verge of starvation, but he had a crust of bread or a scrap of potato that he could share with his comrade in suffering, he was psychologically and spiritually capable of surviving. A survivor of Treblinka described it this way. In our group, we shared everything. And the moment one of the group ate something without sharing it, we knew it was the beginning of the end for him. Ang pinagkaiba daw ng mga namatay sa mga nabuhay ng panahon yon ay yung attitude nila ng pakikibahagi sa isa't isa. Yung mga nabuhay, sila yung mga marunong na mag-share. Kung ano yung meron sila, kakaunti man yun, sila yung mga nanatili. At syempre, kung ikaw selfish, sino pa naman ang makikishare pa sa'yo? Di ba? Ganun ang mangyayari dun. Pero I think we should learn from this. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay may kinalaman po sa mga attitudes at saka mga motibo natin sa pagbibigay sa gawain. Last week, pinag-aralan natin yung mga iba't ibang prinsipyo kung saan tayo magsisimula, paano natin pagpapatuloy. Ngayon, saliksikin natin ang ating mga puso and expose ourselves before
the all-seeing eyes of our Lord. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat may impact po ang ating mga attitudes and motives sa ating paglago spiritually. And it also reflects kung ano ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Kung mataas po ang tingin natin sa ating Panginoon, mataas din ang tingin po natin sa gawain. Kung mababa naman ang tingin natin sa Diyos, it follows na mababa rin po ang tingin natin sa gawain. Dahil ang ministry ng pagbibigay ay work of grace ng Panginoon. A proper understanding of the gospel is our foundation, and it is important that it shapes our motives when participating in this ministry. Or any ministry in the church, for that matter. So expect po natin that we will also be led first and foremost by the gospel sa ating pag-aaral na ito. Panalangin ko po na tumugon ang mensaheng ito sa bawat isa na nagugulumihanan o nahihirapan sa pananampalataya. At nais maunawaan ang role ng pagbibigay sa buhay Kristiyano. Sa pamamagitan nito, nawa makilala din po natin ang ating Diyos. Ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na mabuti. Para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay bilang kanyang mga anak. Nawa maunawaan natin ang tamang pagsamba sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito po ang magiging tanong natin sa Scripture. What are some of the reasons or motives in giving generously? What are some of the reasons or motives in giving generously? At ganito lang ang ating magiging balangkas sa umagang ito. Number 1, sa verses 8 to 9, ang unang motive or reason ay excellence or spiritual excellence. Pangalawa, sa verses 10 to 12, acceptability in ministry. At ang pangatlo, sa verses 13 to 15, yung equality or yung ginamit sa binasa kanina ni Brother Jonah, yung fairness in ministry. Punta po tayo sa verses 8 to 9. Yung first motive. Ganito po ang sinasabi. I am not speaking this as a command, but as proving through the earnestness of others, the sincerity of your love also. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. So ang first point natin dito sa verses 8 to 9 ay because we want to grow in the Lord, ang first reason for why we want to give is because we want to grow in the Lord. So ito yung may kinalaman ito doon sa spiritual excellence in this gracious work na binigay ng Panginoon. At napag-aralan po natin last week na ang project ng mga Corinthians, yung tulong para sa Jerusalem, ay na-delay po ng 1 taon. Bagamat nakapagsimula sila sa pangongolekta, hindi na nila ito na ipagpatuloy dahil pinasok po sila ng mga false teachers. Or dito sa aklat ng 2 Corinthians, yung term na tinawag ni Apostle Paul sa kanila, mga super apostles. May halong irony or sarcasm yun. At dahil natigil ang proyekto, nabinbin ngayon. Naunahan po sila ng mga taga Macedonia. Habang sila, nagulo yung kanilang ministry. Na sabi ko last week, na ang Macedonia po nasa northern Greece, at ang mga taga-Corinth nasa southern Greece. Ang Macedonia ay composed of poor churches na nandoon, pero ang Corinth ay mayaman ang kanilang community. Bagamat later pa nalaman ng mga taga-Macedonia, yung mga nasa north, ang tungkol sa pangangailangan sa Jerusalem, compared sa Corinth,
binilisan po nila ang pagkolekta. Binilisan nila ang kanilang proyekto para mabilis din nilang maipadala sa mga kapatid na nangangailangan yung tulong compared sa mga taga-Corinth. And for his part, nais ni Apostol Pablo na umapila ngayon sa pag-ibig ng mga taga-Corinth at yung pagnanais nila na makatulong sa ministry sapagkat ito po yung gracious work na kung saan sila nag-e-excel, yung pag-ibig. Balikan lang po natin ang verse 7 at sabi po ni Apostol Pablo sa kanila. Kung may mga Bibles tayo, pwede natin buksan ang ating mga Bibles sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7 at ganito po ang sinasabi. But just as you abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all earnestness, and in the love we inspired in you, see that you abound in this gracious work also. And so, kilala po ang mga taga-Corinth sa kanilang pag-ibig sa mga kapatid. Kilala sila sa ganitong klaseng ministry. Ngunit ang tanong ay kung as far as Apostle Paul is concerned, paano niya ba ito ibibigay sa kanila? Paano niya sila uudyukin na ipakita ang kanilang pag-ibig? Pautos ba? Kung pautos niya ito ibibigay, ano ngayon ang kalalabasan nito? Kung uudyukin niya sila sa pamamagitan ng pag-ibig, para ipakita o ilabas ang kanilang pag-ibig, makikita natin ngayon yung kanilang bunga. Yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay. Pero kung sabihin natin, pautos lang, ano sa tingin po natin ang kahihinatnan ng ministry? Papilit lang? Diba? Pero nandun ba ang pagmamahal? Wala. Kaya nga sinabi dyan ni Pablo, I am not speaking this as a command. Hindi niya sila inuutosan. But as proving through the earnestness of others, ang tinutukoy niya dito yung mga Macedonians, the sincerity of your love also. Hindi sinasabi dito ni Pablo na, dahil ako ang inyong apostol, sapagkat ilang beses siyang tinest ng mga taga-Corinth, especially ng mga false teachers. Ano bang klaseng apostol yan? So, tinetest siya, at saka yung character niya. Hindi niya sinabi na, bilang inyong apostol, gawin niyo ang bagay na yan. Inuutusan ko kayo, tapusin na yan. Para pagbalik ko, kukunin ko na lang yan, pupunta na ako Jerusalem. Hindi ganun. Hindi niya sinabing ganun. Nais ni Pablo na maintindihan nila kung ano ang biyaya ng Panginoon sa Macedonia. Kung ano yung biyaya na pinagkaloob ng Panginoon sa North, yun din ang pinagkaloob sa inyo. Walang pinagkaiba. Kung anong natanggap na biyaya ng mga taga-Macedonia mula sa Panginoon, meron din kayo. Kaya nga, nakapagsimula kayo sa gawain ito. Patunayan nyo ngayon. Galingan nyo. Tapusin nyo ito. Yun yung pinupunto niya rito. Dinugtong pa niya. Paano nila ngayon, saan sila ngayon huhugot? Para maipagpatuloy ito. Sa kakayahan ba nila? Hindi. Hindi sa kakayahan nila. Sabi ni Pablo, verse 9 pala. Pinaalalahanan niya sila ngayon sa kayamanan ng kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Sabi niya, sapagkat alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo. Yung yumaman dyan ay walang kinalaman sa material na bagay. Ang pinag-uusapan dyan ay ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sa pamamagitan ng kanyang karupaan. Tinapos ito ni Kristo, kaya nasa sa atin ngayon ang mayaman at umaapaw na kagandahang loob ng Diyos. At dahil dito, naniniwala akong tatapusin ninyo ang bagay na inyong sinimulan. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo.
Mga kapatid at kaibigan, madalas nating naririnig ito sa isa't isa. At sa kultura natin, mabilis tayong magsabi na mahal natin ang isa't isa. Diba? Madalas nating sinasabi na mahal natin ang isa't isa, mahal natin ang kapatiran. Pag tinawag kitang kapatid, ibig sabihin mahal kita. May pagmamahal doon. Maaaring, pwede rin nating sabihin na kaya mo na sasabi yun dahil mahal din natin ang ating Panginoon. Kaso ang pagmamahal, kailangan patunayan yan. Hindi pwedeng salita lang. Kailangan po nating patunayan ito. Alam natin po ang kasabihan. Actions speak louder than words. Hindi niyan ibig sabihin na huwag kang mangako. O huwag ka na lang magsasalita. Puro gawa lang. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Rather, kailangan nating patunayan o gawing totoo ang lahat ng ating sinasabi o pinapangako. Ang mga pangako ay hindi dapat napapako. Yun yung ibig sabihin ng actions speak louder than words. Paano natin ngayon patutunayan ang ating pagnanais na mag-excel sa gawain ito? At paano natin mapapakita ang ating pag-ibig? Paano tayo mag-grow spiritually kung hindi naman natin sisimulan sa pagbibigay? Kung hindi natin aayusin ang ating mismong ministry? Paano mo patutunayan yun? Kung hindi mo gagawin. Hindi naman pwedeng puro salita lang. Kadalasan po kasi nakikita natin ang laki at ganda pag pinag-uusapan natin ang mga ministry. Ang gusto natin tinitignan ay yung laki at ganda ng mga ministry ng iba. At iniisip natin, kesyo ang dami naman kasi ng kanilang miyembro, nag-e-excuse pa tayo. Mas marami kasi ang miyembro nila eh. At marami kasi sa kanila ang mayayaman. So ang nangyayari, dinadown natin ngayon ang sarili nating ministry. Hindi lang yun, may bitterness pa tayo. As if hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng kanyang biyaya. So ano nangyayari? Sinasantabi natin ang biyaya ng Diyos sa atin. At saan tayo umaasa? Umaasa tayo saan? Sa kakayahan natin? Sa dami? Inggit-pikit tayo dahil kinukumpara natin ang ating sarili at nagmamadali tayo na maging tulad ng iba. May kani-kanyang katangian po ang bawat ministry. Hindi mo maaaring itulad ang sarili mo sa iba. Ang common sa ating lahat, uulitin ko po, ay ang biyaya po ng Diyos sa ganitong ministry. Ang tanong sa atin, pinagkalooban tayo. Ano po ang ginagawa natin sa pinagkaloob sa atin? At yun din ang tanong ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kung ano meron sa Macedonia, meron din kayo. Pare-pareho tayo. Pinakitaan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So anong ginagawa natin doon sa pinagkaloob sa atin? Tapat ba ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at pananampalataya? Tapat ba ako sa paggawa ng mabuti sa aking kapwa? Tapat ba ako sa pagbibigay? Kapag sinabi po natin at pinag-usapan natin ang katapatan, hindi lamang sa ministry na ito o sa iba pang mga ministries, especially sa mga families na at saka sa pag-aasawa, pag pinag-usapan ng katapatan, hindi yan ibig sabihin na one time lang. Kadalasan pag naiinggit tayo, kasi sana ganyan ako, sana ganyan tayo, sana ganyan. Pero ang tanong sa atin is this: pag pinag-usapan ba ang katapatan, ang pagkakaintindi po ba natin dyan ay one time lang?
Hindi po one time lang pag pinag-usapan ng katapatan. Ginagawa po ito ng paulit-ulit. Araw-araw ka makikipaglaban. Araw-araw mong gagawin yan. Kahit sawang-sawa ka na, gagawin mo pa rin yan. Para matupad ang commitment. At ang yung commitment na yon na manatiling tapat hanggang huli. Ang tanong, pinaghandaan ba natin ang bagay na ito? Kahit napakahirap ang tanong, gagawin pa ba natin yun? Hindi natin inaasahan yung nangyari ng pandemic. Maraming mga ministries ang nagsara rin ng pandemic dahil sa mga lockdowns. Hindi alam kung anong gagawin ng iba. Sasabihin ng iba, mali, walang, yung iba, nagsara kasi maliit yun. I beg to disagree. Walang kinalaman yan sa laki o sa liit. Maliit ang ating ministry. Ngunit napakayaman natin sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan. At hanggang ngayon, tapos na ang pandemic, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsamba, sa paglilingkod. Pinabayaan ba tayo? Hindi. Uulitin ko. Anong ginagawa po natin doon sa pinagkaloob sa atin para makapag-excel tayo? At handa ba tayo na tuparin yun at gawin yung paulit-ulit? Hindi lang one time. In this case, doon sa Ministry of Giving, hindi siya one time lang. Paulit-ulit mong gagawin yun. Sapagkat paulit-ulit din ipapakita sa atin ng Panginoon kung ano yung mga pangangailangan sa ministry. Mamaya, pag-uusapan natin yun, bakit paulit-ulit yun. From the point of view of heaven, bakit ganun? So yun yung first reason or motive. It is because we want to grow in the Lord, or we want to spiritually excel in this gracious word. Punta tayo sa verses 10 to 12. It is because we want to be found acceptable by being faithful doers in ministry. We want to be found acceptable by being faithful doers in the ministry. Sabi ni Apostol Pablo sa verses 10 to 12, I give my opinion in this matter, for this is to your advantage, who were the first to begin a year ago not only to do this, but also to desire to do it. But now finish doing it also, so that just as there was the readiness to desire it, so there may be also completion of it by your ability. For if the readiness is present, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have. Binabanggit ni Pablo dito na hindi lamang nauna ang mga taga-Korinto sa pagsasagawa ng pagbibigay para sa mga nangangailangan sa Jerusalem. Nauna rin po sila sa pagbabalak at pagiging masigasig nung una kumpara sa mga taga-Macedonia. Nauna sila sa pagpaplano, nauna sila sa pagiging masigasig. Naunahan sila. Dahil hinayaan nilang pasukin sila ng mga false teachers. And it would seem na pagkatapos silang guluhin ng mga false teachers, wala na. Nakalimutan na nila ang bagay na ito. Nawala na sila ng loob. Nawala na sila ng gana. At ngayon umaapila si Apostol Pablo sa kanilang original commitment. Bakit ba kayo nagsimula sa ministry na ito? Bakit ba kayo nag-commit sa pagbibigay? It is because you wanted to actually help and be acceptable in the sight of God and man. Paano mo nasabing committed? Parang ganito yun. Paano mo nasabing committed ka sa ministry ng pagtulong at pagbibigay at lumalago ka kung hindi mo naman itutuloy? Natigil ka lang, pero ang pagtigil na yun dapat sandali lang. Pero anong patutunayan mo? Kung practically hindi mo naman pinadala ang iyong binigay,
Pagkatapos mo mag-commit, paano mo nasabi na katanggap-tanggap ang iyong commitment? Paano mo papatunayan yung commitment mo kung hindi mo naman pinagpatuloy pala? Hindi sapat ang pangako lang. Kailangang subukin ito. At gusto ko rin sabihin ito sa mga may asawa, yung mga pinangako natin, paulit-ulit na susubukin yan. Sa mga ikakasal, hindi sapat ang nangako lang sa altar o sa huwes, for that matter. Dadalhin nyo yan buong buhay nyo. Susubukin yan araw-araw. Paulit-ulit yan. Kailangang subukin yan. Hindi sapat ang pangako lang. Kailangang patunayan yan. Kailangan may naipapakita tayo sa ating mga salita at pagiging masigasig sa gawain. Tandaan po natin, mere excitement and words are not enough. Kailangan ang lahat ng pangako o commitment ay napapatunayang totoo at katanggap-tanggap sa pamamagitan ng gawa. Sabi nga ni Apostol Pablo sa verse 12, "For if the readiness is present, it is acceptable according to what a person has." Ang basis po ngayon ng ating pagpapatuloy sa gawain ay, sabi ni Pablo, hindi naman sa kung anong wala sa atin eh. Hindi naman tayo ine-expect ng Panginoon na mag-produce. Matatandaan ko, no? Yung nangyari kina Moises noon, hindi ko alam kung natatandaan din ng mga kabataan kung napanood niyo yung Ten Commandments. Doon din sa movie, ganun din ang nangyari. Pinarusahan ni Faraon ang mga Israelita. Sabi niya, sinisi niya dahil si Moises, nakukulitan siya kay Moises. Sabi niya sa mga Israelita, dahil sa kanya, dahil gusto ng Panginoon nyo na magsamba kayo sa kanya at umalis kayo sa akin, ngayon, gumawa kayo ngayon ng mga bricks. Pero hindi ko kayo bibigyan ng straw. Bahala kayo. Paano nyo gagawin yun? Ang Panginoon hindi ganun. Hindi niya tayo inaasahan na mag-produce ng mga bagay na wala sa atin. Sabi ni Pablo, ang basis ng pagbibigay para makumpleto at maging katanggap-tanggap ang gawain ay kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung ano meron tayo sa makatuwid. Mag-iisip ka ngayon. Balikan natin ang pandemic. Bakit nagpatuloy ang gawain? Ang sasabihin ng iba, oo nga naman, anong meron kayo? Paano nangyari na nakaraos tayo sa pandemic? Anong meron sa VBM? Diba? Anong meron? Nag-excel tayo in several ministries. Maaaring hindi tayo aware. Pero nag-excel tayo in several ministries. In love, in faith, in hope. Mga ministries yan. And gifts. Isip ng iba, kailangan may pera. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kailangan ang salipin. Although sasabihin ko, mahalaga yun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Magagamit yun. At pwede nyo rin sabihin sa iba, pwede nyo patunayan na mabuhay ang isang ministry. May mga pagkakataon na mabubuhay ang ministry kahit walang pondo. Pero pinag-uusapan natin ngayon ang pagbibigay. May mga commitments tayo at kailangan natin tuparin yun. So, ang basis ngayon ay kung ano meron tayo. Dahil binigyan tayo ng Panginoon, it follows
meron tayong pinanghahawakan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong natanggap mula sa Panginoon. And therefore, dahil binigyan tayo, ibig sabihin, makakatulong po tayo sa iba. Bilang mga Pinoy, may ugali po tayong parang ganito. Mas gusto nating umuo kapag kwentuhan at yabangan. Diba? Pero, pag siningil na tayo, ang sagot natin talaga ay hindi. Diba? Nahihiya tayo na humindi. No? Pero pag yabangan, sige, oo. Kasi gusto mo i-promote sarili mo. Mga kapatid at kaibigan, kailangan po nating tandaan na ang ministry ay pinagkaloob sa atin para i-manage. We do not own the ministry. We are simply managers. Mga nangangasiwa tayo. It is a stewardship at kailangan nating patunayan na mabuti tayong mga manager. We should show that we are exemplary stewards of God's grace. Therefore, hindi sapat ang good intentions. Wala pong tumatanggap sa mga taong walang isang salita. Diba? Mas ayaw pa nga natin na makarinig ng puro yabang lang eh. Ano tawag natin sa mga ganun? Ma-aircon, di ba? Mahangin, di ba? Ayaw natin ng mga ganun. At walang tumatanggap sa ganun. Mahirap pagkatiwalaan ang mga taong paiba-iba ang sinasabi at iba ang ginagawa. If we want our ministry na maging acceptable sa Panginoon, pakita natin na kaya natin itong ayusin, kaya natin itong pagandahin ayon sa standards ng Panginoon. Tapusin natin ang sinimulang gawain. Yun ang panawagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. In the negative sense naman, there's nothing to abound in this gracious work of giving and nothing to be considered acceptable if we don't follow through sa mga commitment natin. Wala tayong karapatang umasa na pagpalain ang ating ministry at maging mahusay sa gawain ng Panginoon kung hindi naman natin sisikapin ayusin ang sarili nating gawain. Ulitin ko, wala tayong karapatang umasa na pagpalain ang ministry kung hindi naman natin sisikapin ayusin ito. And so, we find there sa verses 10 to 12, because we want to be found acceptable by being faithful doers in the ministry. Kailangan doers tayo. Huwag natin hayaang mabinbin. Punta tayo sa verses 13 to 15. Third reason or motive. It's because we want to share in the abundance and burdens of others. Ito yung principle of equality or principle of fairness in the ministry. Sabi ni Apostol Pablo sa verses 13 to 15, for this is not the ease of others, or rather, for this is not for the ease of others and for your affliction, but by way of equality. At this present time, your abundance being a supply for their need, so that their abundance also become a supply for your need, that there may be equality. As it is written, he who has gathered much did not have too much, and he who gathered little had no lack. Mapapansin natin agad na binanggit dito ni Apostol Pablo yung Exodus, chapter 16, verse 18. Noong magpadala ang Panginoon ng mana sa mga Israelita habang naglalakad po sila sa ilang. So yung mana, dumating sa kanila sa umaga, tapos pagdating ng hapon, nagpadala ang Panginoon ng napakaraming pugo. Sapagkat nagreklamo sila sa Panginoon, kesyo, dinala ba daw sila doon ng Panginoon para mamatay. So nakaramdam lang sila ng konting init, konting gutom, reklamo agad. So ngayon, ang ginawa ng Panginoon, para ipakita ko sa inyo ang aking katapatan, magpapadala ako ng mana sa umaga. Ang mana po, yun yung tinapay mula sa langit. At ang mga pugo sa hapon daw, para meron silang karne na makakain. At dahil doon, sabi ngayon, makikita natin ngayon dito yung
yung nasusulat tungkol doon. Whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. Each of them gathered as much as he could eat. In other words, mga kapatid, napunan ang pangangailangan ng bawat Israelita. Sapat po ang biyaya ng Diyos para sa kanilang lahat. Dito po sa 2 Corinthians naman, ang punto ni Apostol Pablo ay ganito. Kaya niya sinabi na matutupad sa inyo etong sinabi ng Panginoon sa Book of Exodus ay dahil ganito. Sabi niya, hindi naman sa kalooban ng Diyos na mabigatan ng mga taga-Korinto to the point na maghihirap sila dahil tutulong lang sila sa mga taga-Jerusalem. Hindi yun. Hindi yun kalooban ng Diyos. In other words, makikita natin na God never intended na ang ministry ng pagbibigay ay humantong sa kapabayaan natin sa ating pamilya. Ayaw niya yun. Hindi yun ang punto. Hindi po ganun ang ministry ng pagbibigay. Ganito po ngayon makikita natin kung ang economy ng Diyos. And siguro hindi natin ito madalas na naririnig. Pero ang tawag dito talaga ay economy or economics ng Diyos. Pag sabi natin economics, yung mga nag-aaral, galing ito sa salitang oikonomios. God is ordering His household. To make your household or to make your house in order. Economy. Ganito ngayon ang economics ng Diyos. Sabi ni Pablo dyan sa verse 14, at this present time, your abundance being a supply for their need, so that their abundance also may become a supply for your need, that there may be equality. Kaya meron tayong panahon ng kasaganaan ay para makatulong po tayo sa ating mga kapatid. Nais tayong gamitin ng Panginoon para punan ang pangangailangan ng iba, para patunayan natin na mabuti tayong tagapamahala. God blesses us materially or financially so that we can be a channel of blessing to others. We bless others on the basis of what God has given us. Bilang isang church, nakita po natin ang pangangailangan at pinakita sa atin ng Panginoon kung ano ang pangangailangan. Sikapin natin punan ngayon ito. Kadalasan kasi, ang nangyayari lang sa atin, ipapasa lang yung offering plate, hindi na ipapaliwanag kung ano yung pangangailangan. Kaya nga meron tayong mga monthly meetings. Kaya nga pinag-uusapan natin ano ang pangangailangan ng ministry. Ano pa ang dapat nating punan. Ganon siya. Kaso yung iba sa atin, hindi nag-a-attend. Hindi makita ang kahalagahan. Pero ang bawat isa po sa atin ay tinatawag na makibahagi po sa ministry. At pinapakita sa atin ng Panginoon bilang isang church kung ano ang pangangailangan na dapat punan. At dahil pinapakita po ng Panginoon ang dapat na punan, ang sagot natin dapat doon ay hindi ipag-pray ko yan. Pinakita na sa iyo, ang dapat na sagot po doon ay kumilos na. Kaso meron tayong inimbento ipag-pray ko po yan. Napag-aralan natin last week na kapag dahil pinakita na yun ng Panginoon at yan na yung direction na napag-usapan ng buong kapulungan, dapat umusad na yan. We bless others on the basis of what God has given us. Nakita na po natin yung pangangailangan, sikapin natin po natin ito. Hindi naman necessarily individually, but as a whole body, as a whole church. Hindi po masama na manawagan sa mga miyembro ang church. May ugali rin kasi ang mga Pilipino na ganito Bato-bato sa langit tamaan ay sa Paul, tamaan na! Diba? Kilala niyo ako sa ganyan. Pag may sinabi akong ganyan, eto na si pastor. May naapon na yan, sigurado. Okay. May ugali tayo mga Pilipino na ganito. First call. Ito yung pangangailangan ng church. Ganito. May listahan. Anong mangyayari? NR.
Mangilan-ngilan lang ang sasagot dyan. Pero sa dami ng miyembro sa loob ng church, mga 5, 6 lang ang sasagot dyan. Yung iba, sin mode lang, di ba? Yung iba, mag-ghosting pa. Hindi nyo ginagawa yan. Yung iba, wala lang, hindi mo malaman kung nakita. Pero makita mo yung icon nila, dahan-dahan na bumababa at binabasa. Tapos pagdating sa dulo, hindi magre-react. May ugali tayong ganyan eh. Second call, sasabihin ng treasurer at ng secretary. Ito po ang pangangailangan po ng church. Kailangan mapunan lahat ito. So, ilista ngayon ng secretary at ng treasurer. Makita mo mga icon nila, dahan-dahan na bumababa. Pero walang reaction, walang kahit anong engagement. Ganun lang, makikita mo. Minsan, ang bibilis tayo. Tapos, eto. Dahil may kulang pa, dahil hindi nag-participate nung una, iisa-isahin ngayon ng church. Magtatatawag na. Tapos pagkatapos tawagan, makakarinig ka. Okay naman ako na makibahagi eh. Pero bakit kailangan pa akong tawagan? Abay, bakit hindi ka tatawagan? Kailangan mo makibahagi. Hindi ka nag-react nung una, tapos ngayon pag tinawagan ka, magre-react ka? May ugali tayong ganun eh. Diba? Sabihin niyong hindi. May ugali tayong ganun. Nakailang tawag na. Hindi tayo nagre-react pero nakikita yung icon natin na nagbabasa tayo. Ibig sabihin, alam natin na may pangangailangan. Pero wala tayong ginagawa. Alam natin ang kabutihan na dapat nating gawin. Pero hindi natin inaaksyonan. Ano po ang tawag doon? Bakit hindi inaaksyonan? Kumantong pa sa third call. Hindi ko sinasabi na nangyari yung third call sa church, ha? Example ko yun. Pero hindi na dapat na pinatagal pa yun. Yung nangyari dito kay Pablo, umabot sila ng 1 taon. 1 taon. Biruin mo, nangangailangan yung mga kapatid doon sa Jerusalem. Tapos pinaabot nyo ng 1 taon, nangako kayo na magpapadala kayo. Mas gasig pa kayo nung una. Tapos pinaabot nyo ng 1 taon? Ano yun? Although hindi naman nagalit si Pablo sa kanila, pero mapapaisip tayo. Ano ang pinagkaiba natin sa mga taga-Korinto? Alam natin ang pangangailangan, pero wala tayong ginagawa. Mali po yun. Mali. Mali. Tapos magre-react tayo. Sasabihin natin, bakit kailangan pa akong tawagan ng treasurer? Bakit kailangan pa akong tawagan ng secretary? Bakit kailangan isa-isahin pa? Willing naman ako. Willing? Eh di sana nung una pa, noon sa group chat, sana sinabi mo na. Pero hinayaan mo na umabot sa ganun. So, medyo kailangan maging aware tayo sa mga ugali natin at kung paano ito nakaka-apekto sa ministry. Kung pinakita sa atin ng Panginoon ang pangangailangan, maging mabilis tayo. Pangangailangan yan eh. Hindi naman luho yan eh. Kung luho sana, wala problema. Pwede pa natin pag-usapan yan. Pero kung pangangailangan ng pinag-uusapan, kailangan mabilisan. Ngayon, kung sa tingin nyo nagpo-protesta kayo sa sinabi ko ngayon, kausapin niyo ako pagkatapos ng service. Kilala niyo naman ako. Okay lang sa akin na kausapin niyo ako. Willing naman ako makipag-usap eh. With the hope that I would be able to change your mind with the grace of the Lord. Pero kailangan nating i-confront ang ating mga ugali bilang mga Pilipino. Matatandaan po natin, sino dito nakapanood ng Spider-Man? Spider-Man? Ayaw pa magtaas ng kamay. Ano ang binilin nung ni Uncle Ben ba yun? Kay Peter Parker bago siya mamatay. With great power.
comes great responsibility. Tama yun. Gusto kong sabihin, with great supply and abundance comes great responsibility. Dahil pinagpala tayo ng Panginoon, sigurado may mga pagkakataon na mananagana tayo. Ang intention ng Panginoon, base dito sa binibigay ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya niya tayo binibigyan ng mga pagkakataon na managana o sumagana sa mga bagay-bagay. Ay dahil pagkakataon po yun para makatulong tayo sa iba. Pero anong tinuturo sa atin ng mundo? Pagplanuhan mo yung pagsagana na yan. You need to plan to succeed. And then when you succeed, anong gagawin mo? I-hoard mo yan sa sarili mo. Ang tinuturo ng mundo, sa akin ang galing yan. Ako ang naghirap dyan. Therefore, ako dapat ang makinabang. Dito sinasabi ng Panginoon kay Pablo, at this present time, your abundance being a supply for their need, so that their abundance also may become a supply for your need. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, kaya tayo may mga pagkakataon o mga panahon na sagana, ay sapagkat pagkakataon po yun para makatulong sa iba. Para punan ang pangangailangan ng iba. Hindi naman ine-expect na tayo na individual natin gagawin yun. We can do that as a church. Katulad dito ng ginagawa ni Pablo sa Corinth at saka sa Macedonia. With great supply and abundance comes great responsibility. Noong nagka-pandemic, matatandaan natin na nagkaroon ng Maginhawa Community Pantry. Tandaan niyo yun? At ganito po ang kanilang slogan. Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Give what you can, take what you need. Ang totoong nagsabi po nito, bagamat maganda sa pandinig, ang totoong nagsabi po nito ay hindi si Ana Patricia nun, yung nag-invento ng community pantry. Hindi po siya nag-invento nun. Actually, nanggaling po ito kay Karl Marx, ang ama ng komunismo. At ito ang slogan ng Communist Party. At first glance, mukhang maganda itong konsepto nila. Pero ang buod po ng kanilang sistema ay para kontrolin ang buong bansa. Buod po yun ng pagkokontrol sa gobyerno at sa lahat ng mga mamamayan. Para sa mga communists, but there is no God. Kung sino ang nasa kapangyarihan, sila po ang magsasabi kung ano ang dapat na ibigay ayon sa kakayahan para sa bansa at kung gaano karami ang pwedeng kunin. Yun ang magsasabi ng iyong pangailangan. It's all about human control in a godless society. Sa ekonomiya naman po ng Diyos, siya po ang nagbubuhos ng pagpapala at nagpo-provide sa bawat isa. Tulungan tayo sa pagbubuhat. Tulungan tayo sa pagbubuhat ng mga kabigatan sa kani-kanyang panahon. In this world and this age, lahat po tayo, sino ba dito ang ayaw ng abundance and supply? Gusto natin yun, di ba? At gusto natin makishare. Kung tutuusin, pag pinataas ko ang inyong mga kamay, lahat ba magtataas ng kamay kapag tinanong ko, sino gusto mag-share in abundance and supply? Lahat tayo magtataas ng kamay. Pero sino po kaya sa atin ang magtataas ng kamay kung sinabi ko kailangan makibahagi tayo sa kabigatan ng bawat isa? Tataas kaya tayo ng kamay? Makita natin dyan ang kasalanan natin at work. In God's kingdom, in God's economy, mga kapatid at kaibigan, sharing po tayo sa panahon ng supply and suffering. Sharing tayo sa mga kabigatan at kasaganaan. Ganyan po ang principle ng equality sa ekonomiya ng Diyos. Ganyan ang ekonomiya ng Diyos. He provides for you so that you can provide also for others. He gives, He blesses you so that you can be a channel of blessing to others.
Ganun siya. In the gospel, mga kapatid at kaibigan, we see a clearer picture of this blessing. Lugmok na lugmok po tayo sa ating kasalanan at hindi natin matakasan ang parusa ng kamatayan. Tayo yung nangangailangan. Tayo yung may kabigatan. At anong ginawa ng Diyos? Iniwan po ba niya tayo sa ating kalugmukan? Mula sa kaitaas-taasan, bumaba si Kristo upang buhatin ang ating mga kabigatan at akuin ang ating kaparusahan. Nang sa ganun, umapaw sa atin ang kayamanan at kagandahang loob ng Diyos. At hanggang ngayon, umaapaw ito sa ating mga puso. Kaya, nagpapasalamat tayo. And this is the reason we can participate lovingly, joyfully, and generously in the ministry of giving. We want to grow and excel in the work of grace, and we want to be found acceptable, sapagkat naunawaan natin na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. At committed tayo na siya ang maluwalhati sa ating ministry. Therefore, mga kapatid at kaibigan, we need to be doers of the word. Doers in this ministry, at sharing tayo sa kabigatan ng bawat isa. Sharing din po tayo sa kasiyahan at kasaganaan ng bawat isa, upang maranasan ng lahat ang bawat isa ang pangangalaga at kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iumpod po natin ang ating sarili sa ating dakila at pagmahal ng Panginoon. Tayo na lang. Dear Lord, we thank you for the word, how it enriches us, Panginoon, in our understanding of how you want to provide for your people. We thank you for allowing us, dear Lord, and giving us wisdom to see how you are putting in order your household by providing times of supply so that we have opportunity to bless others, and how you give us also times of want and suffering so that others can be a blessing to us as well. So that all of us, dear Lord, can share in the suffering and supply of one another under your presence and care. Dear Lord, we pray that you would help us to grow in this spiritual work. That we are giving. Yes, it involves material things. It involves finances. It involves money. At the same time, Panginoon, you are also concerned about how we think about this ministry. How we value it. Because we esteem you, our Lord. And so grant, dear Lord, that we will continue in the gracious work that you have placed in our hands. We pray, Panginoon, that in spite of the challenges that come our way, we would continue huwag mo namin hahayaan na mabinbin ito. But that we would see it, Panginoon, that we would follow through until completion. So that in the end, dear Lord, you would be glorified as needs are met, and as you continue to also supply, so that we might be a blessing to others.
And so we pray, dear Lord, that in this gracious work that you have given us, may we be proven acceptable in your sight. Grant, dear Lord, that we would be made aware of these things, that we would continue to remember these things as we continue, Panginoon, in the ministry that we call also, Panginoon, VBM. So bless your name, Panginoon, as we worship you today. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty had overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog at nagpapasalamat
sa pagpapala na inyong ibinabahagi sa amin. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa at ang nasa kanilang tahanan at ang mawala dito sa inyong mga anak. Salamat po sa mga biyayang ito na magagamit namin sa mga gastusin ng aming iglesia. Salamat din, Panginoon, sa mensahe na aming narinig ngayong umaga. At ito po ay aming isang pamuhay sa aming pang-araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Narito po tayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.